Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Magsisimula na ang operasyon ng dalawang panibagong airline company sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sa isang pahayag, sinabi ng Manila International Airport Authority o MIA na inaasahan ang Greater Bay Airlines at Batik Air ay mag-aalok ng flights sa NAIA pagkatapos ng paglunsad ng HK Express at direct flights ng United Airlines nitong nakalipas na buwan. Ang Greater Bay Airlines ay nag-aalok na ng flights 5 araw kada linggo mula Hong Kong patungong Maynila, habang ang Batik Air ng Malaysia ay inaasahang mag-aalok ng flights mula Kuala Lumpur at Maynila araw-araw simula sa Disyembre 1. Dahil sa karagdagang airlines, ang kabuang bilang ng mga carriers na meron sa NAIA ay nasa 48 na kinabibilangan ng 42 international carriers na nagsisilbi sa 57 destinasyon sa iba't ibang bansa. Sinabi naman ni MIA Officer in Charge Brian Anderson Co na dahil sa karagdagang airlines, malaking impact ito sa connectivity ng airport. Ipinagtitibay daw nito na ang Manila ay isa sa mga may pinakamaraming koneksyon sa iba't ibang airport sa buong mundo. Sa katunayan, base sa 2023 Megahubs Index Report ng OAG, isang global travel data provider, ang NAIA ay nasa 15 pwesto bilang isa sa may pinakamaraming koneksyon sa ibang bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Department of Budget and Management o DBM na nailabas na ang 95.8% ng 2023 national budget sa katapusan ng Oktubre. Katumbas ito ng 5.294 trillion pesos sa kabuang 5.529 trillion pesos ng 2023 spending program. Ang budget ngayong taon ay nasa 5.268 trillion pesos, subalit nagkaroon ng adjustments na nagkakahalaga ng 261.1 billion pesos. Sa katapusan ng Oktubre, mayroon pang 234.9 billion pesos na hindi pang nailalabas sa budget. Sa unang 10 buwan ng taon, ang mga nailabas sa mga ahensya at departamento ng gobyerno ay nagkakahalaga ng 3.07 trillion pesos o 97.7% ng kanilang alokasyon. Ang nailabas naman sa Special Purpose Funds hanggang sa katapusan ng Oktubre ay nagkakahalaga ng 426.2 billion pesos na katumbas ng 82.5% ng alokasyon. Nasa 1.47 trillion pesos o 91.8% ng kabuang automatic appropriation ang nailabas na rin. Kasama ang 1.15 billion pesos para sa retirement at life insurance premiums ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at 10 bilyong piso para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinimulan na ang konstruksyon ng 1.94 billion pesos Bayabas Rockfill Dam na magsisilbi sa mga magsasaka sa lalawigan ng Bulacan at Pampanga. Sa isang pahayag, sinabi ng National Irrigation Administration o NIA na ang proyektong ito ay isang makabagong infrastruktura ng irigasyon sa ilalim ng Small Reservoir Irrigation Project.
Ang dam na matatagpuan sa Doña Remedios Trinidad, Bulacan ay pagsisilbihan ang 20,000 magsasaka at nasa 28 ektarya sa loob ng 17 munisipalidad ng Bulacan at 4 sa Pampanga. Ang mahalagang dulot ng proyekto ay ang abilidad nito na tugunan ang iba't ibang problema sa rehiyon, mula sa pagbaha hanggang sa pagpapalawig ng aquaculture at solar-powered pump irrigation. Third Star Builders Contractors at China International Water and Electric Corporation ang gagawa ng proyekto. Sinabi na ang kapasidad ng Bayabas Dam Reservoir ay nasa 55.48 million cubic meters ng tubig. Inaasahan naman ng NIA na matatapos ang proyekto sa taong 2025. Ang dam ay inaasahan ding makakatulong sa supply ng tubig sa Angat Maasin River Irrigation System sa pamamagitan ng Bustos Dam. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.